Kumusta mga ka-relax, mahal naming sir at ma'am? Mahal namin kayo, hindi kami papayag na maluko kayo o maluko kayo sa mahabang panahon. At simple lang ito din ang ating purpose sa mundong ito, bakit tayo nandito? Para sabihin ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan. Ito po ang inyong ka-relax na si Mr. Brother Nilo Hudilla, isang blind massage therapist. Handa na po kaming ibahagi ang impormasyon tungkol sa frozen shoulder para sa inyo. 1. Mga ka-relax, dahil po sa aking propesyon bilang massage therapist, hindi talaga may iwasan na may client din tayo na may frozen shoulder. At dahil din sa aking mataas na experience, almost 20 years na po. Kaya naman, ang ating topic ngayon ay tungkol sa frozen shoulder. Tatalakayin natin kung ano ito, ilang type o kategory, mga dahilan, sintomas, sino-sino ang matamaan at anong edad, at ilang week, month o year ito mawala. Dahil po itong inyong lingkod ay isang competent at certified massage therapist. Kapag sinasabi nating certified o competency, ibig sabihin ay dumaan talaga sa test at exam, hindi lang training kundi may pagsubok para patunayan ang kakayahan. Tandaan natin na bawat propesyon ay may limitasyon. Kahit ang mga doktor na may lisensya ay may limitasyon din. 2. Ano ba ang frozen shoulder or adhesive capsulitis? Ito ay isang kondisyon kung saan ang balikat ay nagkakaroon ng pananakit, pamamanhid, at pagkatigas na naglilimita sa paggalaw. Ang tissue na pumapalibot sa kasukasuan ng balikat ay nagiging inflamado, makapal, at nagkakaroon ng peklat na tissue kaya tinatawag na adhesive capsulitis. Mga dahilan. 1. Idiopathic o hindi alam na sanhi. 2. Sugat o operasyon sa balikat na nagdulot ng pagkakahinto ng paggalaw. 3. Diabetes, 20% ng mga may diabetes ay maaaring magkaroon nito. 4. Mga problema sa thyroid tulad ng hypothyroidism at hyperthyroidism. 5. Iba pang sakit tulad ng sakit sa puso, stroke, Parkinson's disease, at mataas na kolesterol. Mga sintomas. Pananakit na lumalala kapag gumagalaw o natutulog. Pagkatigas ng balikat at pagliit ng saklaw ng paggalaw. Minsan ay may pamamanhid o pangangalay sa braso. Sino-sino ang madaling maapektuhan at anong edad? Karaniwang nasa 40 hanggang 60 taong gulang, lalo na sa mga babae. Mas mataas ang panganib sa mga may diabetes, problema sa thyroid, at mga nagkaroon ng sugat o operasyon sa balikat. Ilang linggo, buwan o taon bago mawala. Dumadaan sa 3 yugto. 1. Freezing stage, 6 linggo hanggang 9 buwan. 2. Frozen stage, 4 hanggang 6 na buwan. 3. Thawing stage, 6 na buwan hanggang 2 taon o mas matagal pa depende sa kalubhaan. 3. Sino-sino ang dapat lapitan para sa ganitong problema sa Pilipinas? Orthopedic specialist, mga doktor na dalubhasa sa mga sakit ng buto at kasukasuan. Licensed physical therapist, profesional na dalubhasa sa rehabilitasyon at ehersisyo. Endocrinologist, kung ang sanhi ay diabetes o problema sa thyroid. Certified massage therapist, mga may sertipikasyon para mapagaan ang pananakit. Neurologist, kung may kaugnayan sa stroke o Parkinson's disease. Cardiologist, kung may kaugnayan sa sakit sa puso. Mahalagang paalala, palaging tiyakin na ang profesional na iyong lapitan ay may lisensya at sertipikasyon mula sa mga kinikilalang ahensya ng gobyerno tulad ng Professional Regulation Commission. Kaya naman mga ka-relax, kung gusto ninyong magpa-handle o humingi ng tulong sa amin, okay lang po. Gagawin namin ang lahat batay sa aming kaalaman at experience. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung may tanong, huwag mag-atubiling mag-comment. Hanggang sa muli. Up mga kabimets, mga ka-relax, mahal naming ma'am at sir. So once again, maraming salamat sa inyong pakikinig. So sana po ay marami po kayong natutunan sa ating topic ngayon tungkol sa frozen shoulder, no? Sana po ay may na-open sa inyo. Ngayon po mga ka-relax, ngayon po ay nalaman na ninyo ang sitwasyon o kondisyon sa frozen shoulder. Isa sa dahilan ay may pamamaga sa ating tissues o palibot ng ating kasukasuan ng ating balikat, di ba? So may tanong ako sa inyo mga kabimets. Ngayon po na nalaman na ninyo ang
dahilan o ano ang frozen shoulder o adhesive capsulitis. Take note, pag may ITIS, ibig sabihin, sa Bisaya pa, naghubag. May tanong ako sa inyo, kung mayroon pong naghubag sa Bisaya pa, iba yung hubag na sa isip sa mga lalaki ha. Bitaw, kung may namamaga, dapat ba, mabuti o maganda ba na pindutin o hilahin, biglang hilahin? Di ba? Hindi. Dahil mas posibleng lumala pa, mas madamage pa. Oo, minsan may pagkakataon na parang mawala yung sakit, parang gumaan yung pakiramdam natin. But hindi natin alam sa ilalim pala o sa loob ay mas lumala pa. Kaya lalapit lang tayo sa mga taong authorized person o mga taong yung mga taong dapat nating lapitan. Yung mga taong may authorized talaga sa ganitong kondisyon. Dahil peligro, di ba? Kahit nga ang mga lisensyadong doktor, may limitasyon. Lahat ng mga profesyon may limitasyon. Di ba? So, lalong-lalo na siguro mas peligro yung walang hindi certified o walang lisensya. Tandaan natin mga kabimits, sa panahon natin ngayon, mas lumala, mas maraming nitongha o lumitaw na mga, sa Bisaya pa, kusog kayo mo patutuo. Mga taong kahit anong maisip para lang magkapira dahil sa kahirapan natin ngayon, dahil sa mga naging masama ang mga tao. Mabasa natin yan sa Biblia na kasi nasa huling nasa huling panahon na tayo. So ang mga tao mas hangul, no? Mas gusto nilang magkapira, maraming pira, kahit na mayroon naman silang pira, mayroon ng bahay, mayroon ng mga material na bagay. Gusto pa nila mas mayroon pa, no? Ang tao kasi sa Bisaya pa walang walang kitagbawan, no? Tulad ng isang tao na nasa loud na inuuhaw siya, tapos ang paligid niya ay tubig, dagat. So pag uminom siya, imbis mawala yung uhaw niya, ay mas umuuhaw pa siya, mas inuuhaw pa. So yan ang tao. Pag yan ang palagi nating nasa isip, mga kabimits, yung material na bagay, wala talaga, no? Kaya matuto tayong magkontento kung ano ang nasa atin. Patuloy po tayo sa pagsikap, pagtrabaho ng walang taong inapakan. Huwag tayong magkumpiyansa, mga kabimits, dahil sa panahon natin ngayon, maraming mga tao na sa Bisaya pa magpabanal-banal, magpakadiyos nun, o magpakabuutan para daghang mutuo, para maraming maniniwala, no? Huwag tayong maniwala agad, o huwag tayong sa Bisaya pa mutuo dayon batay lang sa ating mga nakita na akala natin ay maganda or totoo. Tandaan natin, maraming namatay naniniwala sa maling akala. Ang nangyari sa huli, pagsisisi ang ating naani, di ba? So sana po mga kabimits, ngayon po na nalaman ninyo ang dahilan sa frozen shoulder, sana po ay may na-open sa inyo. Hindi ko na po masyadong dito. Kayo na ang mag-isip, mga kabimits, no? Magbigay ako sa inyo ng halimbawa para mas maintindihan ninyo, mga kabimits, mga ka-relax. Kung may isang puno na may bunga, tapos yung bunga niya ay hindi ninyo gusto ang bunga niya dahil makadisturbo sa inyong gawain, o basta disturb siya sa inyong buhay, yung bunga. Tapos gusto mo kunin o mawala yung bunga. Dapat ba, mabuti ba na kunin o harbison lang yung mga bunga? Di ba? Hindi. Ano ba ang mas dapat gawin? Ano ba ang mas magandang gawin? Ang mas maganda, kung gusto mo talaga mawala yung bunga sa puno, putulin yung puno o alisin yung gamot na nagbigay ng buhay sa puno
at ang puno nagbigay ng bunga. So, yan mga kabibits. Ganun din ang ating katawan. Kung ano ang ating tinanim, yan din ang ating anihin. Simple, di ba? Dahil ang mga pananakit, pamamanhid, mga pamamaga, nahihilo, at iba pa, kasali na yung kabilang na yung frozen shoulder, ay tinatawag ito na mga bunga. Mga bunga lang ito mga kabimits. No? Mga symptoms lang ito sa mga totoong dahilan o totoong sakit. So yan mga kabimits. Okay? So sana po ay ulitin ko po, marami po kayong natutunan sa ating topic ngayon tungkol sa frozen shoulder o adhesive capsulitis. Babayo po.